Hi everyone! I'm Jimpy and this is Rewind, a throwback podcast. Okay! Ito na! Nagbabalik kami dito sa Rewind. I'm still with my college best friends and sisters, Ate Bea and Yish, and we are rewinding or looking back sa aming college days na napaka-fruitful, makulay, at kung ano-ano ang mga nangyari, both good and bad. Ito na. Doon tayo, bago tayo nag-cut, ay naiwan kami doon sa aming Nag-cut pa din talaga tayo no? So bago kami doon sa pinakamakulay na part, I guess this is one, no? Of the most, talaga, colorful and kung ano-ano na, roller coaster ride. Ang aming theater production. Yeah. So, Yish, bilang ikaw ang magkwento ng una. Alam mo, itong theater, I was super looking forward to it. I would always tell you, Ate Bea and Jimpy and our whole tropa, but what I was looking forward to was me being a part of the production team. Mm-hmm. Yes. Yeah, kasi di ba, parang sabi ko, para iba naman kasi ako nag-theater na ako para ma-enjoy naman ng iba nating classmates. So, true enough, pagpasok ng play, yun naman talaga yung role ko. Tapos, di ba, required kasi tayo mag-audition. Kasi parang pag nag-audition ka, i-credit siya as quiz. Yes. O, teka lang, bago yun, ano ba ang naging theater production natin? Wala pa nga tayong, okay, sige. By the time, ito na, kasi papunta na ang theater production namin is Tao, Isang Tagulaylay. Which was written by Sir Frank G. Rivera. So, correct. In English, ang tao is every man. So, basically, it's a story of a human being who's passing away. Kasi in the process talaga siya di ba? Of dying. Matetegi na. Kaya nagkaroon na ng life choices. Parang ganon. Hinarap na niya ang kanyang... Hindi na life choices. Death choices. Hindi na pala. Hinarap na niya kung saan ang endgame niya. Kung siya ba ay mapupunta sa langit o sa impyerno. Basically, si Tao naghahanap siya ng makakasama. So, ako kasi, meron akong talent na skill na kaya ko magboses lalaki. True. Tapos, I remember, ang nasa isip ko na nagtatao nun, si Mart. Yeah, because siya talaga yung in any, naman, siya na yung parang may skills din naman, na kaya na niya At saka, kaya niyang dalhin kasi yung role is very, kaya ni Mart. Correct, that's true. Oo. At saka, to be fair naman sa ating mga boys, mahal ko naman sila, but si Mart ang parang bida material during that time. Among us, kasi ako, of course, you will take me out of the equation, my God. Hindi ko mai-imagine. Hindi kasi, hindi lang yun. Mahihain kasi yung iba. And si Mart lang talaga yung merong performance arts na, alam mo yun, meron yung calling. Correct. Diba? So kami ni Ish, part tayo ng audition committee kasi we were the heads na. Ako yung production manager, si Ish was AD, assistant director. So si Trix ang director namin, then we have, kasama ko na ba si Caris nun? Hindi pa yata, no? Hindi ko pa ata siya assistant. Hindi pa. Hindi ko pa siya co-production manager nun. Then sino pa ba? Basta committee yan. Tayo lang. Tayo and of course, bless her soul, we love her so much, Miss Ignacio, as our theater advisor, di ba? Yun, so kami nasa audition committee. Kailangan required mag-audition kahit sino. Kasi i-credit siya as quiz. Ang audition yan, kami lang nasa loob ng room. Ate Bea, ito ay preview na sa'yo bilang hindi mo to na-witness. Nasa labas lahat. Kami lang nasa loob. Trix, ako, si Gish. You were there na ba? Hindi ba wala ka pa nun? Kasi summer pa yan. Summer yun Bago magpasukan pa yan. Pero di ba inaano yung mga silya around the room? Rehearsals na yun. Rehearsals na yan. Tama si Jimpy. Isa-isa kayong pumapasok. Tapos basta alam ko, I remember, I feel like I was there, but I was... Kasi alam ko, Ate Bea, latter part ka na. Kasi nga, di ba, naging ko na rin nun, bigla, parang hindi ka talaga dapat yata SM ba nun? Actually, kasama ko siya sa team. Dapat nga, it was funny because I was actually really excited to be a part of Jimpy's team kasi magiging follower ako, hindi ako magiging like leader. Like usually yun kasi yung role ko. Sasabi ko,
game ako sa... Tapos parang si Miss Ignacio, ang sabi niya, teka, anong role ni nung pagbalik mo, anong role ni Bea? Dapat ganyan. Basta parang pareho kayong dalawa na parang na yun eh. Basta si Ishrid na ganyang storya. Kumaga, basically kami Ate Bea, we were looking at something else na. But iba yung nahand sa amin. Oo. So basically, edi nasa ito labas. na, kailangan mag-audition. Si Martang nauna. Lahat yata ng boys. Lahat naman, oo. Ano naman tayo, in fairness naman, mahal natin si Mart. Ano naman, okay naman na tayo sa kanya. Yung parang fix pero na kasi tayo eh. Oo, fix na kasi tayo dun sa thought na siya na nga yan eh. Tapos hanggang sa kung sino nag-audition, meron nag-audition ng Anghel, ng Kamatayan. Ako ang in-audition ko una ay Gluttony. Kasi ako na yon dahil matakaw na po ako nung Parang wala na rin namang ibang nag-audition. Akin na rin naman yun. Pero ang kapal na mukha ko kasi nga sabi mo, credited sa quiz, nag-audition din akong last or yung malandi, ganon. So, wala lang. Papadagdag eh. Tsaka malay nyo, doon ako makuha instead nag-Gluttony. Di ba? Ang ganda ko. Parang ganon. So, pang dagdag grade lang. Until, parang alam ko nag-wrap up na lahat yan eh. Parang na tayo. Tapos ikaw, nakaisip ka na parang wala ka pang grade for the quiz. So, trinay mo, I can't remember this. Okay. Na parang nagkantsawan lang tayo dun sa loob na, wala mang mag-audition, ganyan. Tsaka ikaw ka na, tapos tumayo ka na, ganon. Kasi hindi ako nagpasabi nun eh. Parang nung last, bigla na lang akong tumayo. Ikaw, parang inano ka pa namin nun ang alam ko eh. Na parang, game na, itry mo na. Pero gusto mo din. Parang gusto mo rin talaga siyang itry. Sabi ko, sige na nga, miss. Oo, wala kang grade for the quiz. Kakuhaan na lang din, tapos slash quiz. Hindi ko alam kung bakit din tao yung in-audition ko. I think because yun yung nasa unang, nasa harap ko, na script. Tsaka dahil nga ata kaya mo maglalaki ng boses. Oo. So, okay. So, in-audition ko lang. As in, hindi ko siya, it's not something from yabang to But, sobrang chill ko lang. Naglalaking boses lang ako. Tapos, binabasa ko lang siya. Kasi walang effort, Jinky. Kasi wala naman akong intensyon. Not only that, pero even before, alam na namin na naglalalaking boses ka na. Kasi nagturuan pa tayo lagi na, sige, sundo ka tayo, diba? Oo. And remember the time nung hindi pa alam ng mga classmate natin pagka maingay. Oo. Ikaw yung magsasalita. Diba parang, ano ba yan? Yes. I remember so clearly na nag-audition ako, binasa ko lang. I just read it the way that I thought in my mind how tao would drop the line. Ano ba decision that day eh? Di ba? Hindi tayo nag-decide that day. If I'm not mistaken, kinabukasan pa tayo nag-decide. Hindi, that day na yon. The same, nag-deliberate pa tayo. So, mga classmate natin? Hindi, umuwi na sila, naiwan tayo. The next day ang announcement. Nag-deliberate tayo after. And then ikaw, alala ko, ikaw yung nag-open na please. Ako talaga. Sorry sorry rin. Gumanong ka sa akin doon. Sorry rin. Oo. Pero ikaw talaga yung nakita kong tao. Parang ako, nanlaki yung mata ko sa'yo. Nanlaki talaga yung mata ko kay Jinky na parang traitor ka. Alam mo yun? Kasi talaga, nasabi na natin na parang, basta nang una pa yan, si Mart na siya na gano'n. Pero parang may plans na tayo sa may plans na tayo talaga na hindi talaga ako mag-acting. Oo. Tapos parang natin na, alam niyo may something eh. Parang gano'n. Basta hindi tayo fix na siya. Hindi, ako personally kay Mart, na-underwhelm ako noon. Na-underwhelm ako din. Oo. Tapos, bigla nga nitong parang okay, Mart, lahat kami in the back of our minds, si Mart na to. Kasi siya may pinakabagay. Tapos, biglang, ito nga, binitawan na ito. Tapos, nagsunod sila. Nagsunod-sunod sila parang, ay, ako rin. Tapos, that's true. Ako yung naalala ko ng mga unang part. Parang kayong gumagano'n pa siguro ako, maalma pa ako. Tapos sunod-sunod sila na, hindi si yung may pinakamagandang execution, eh. Pero, anong tawag dito? Ganun nga ang nangyari, di ba? Pero wala pa rin tayong napag-decidean. Hanggang sa'yo na, yung nag-CR ka. Tapos, pagbalik mo, parang doon na namin alam mo, naka-decide na kami. Ikaw na si tao. Nag-CR pa siya talaga. Lalo ko yung specific moment kaya ako nag-CR kasi I felt overwhelmed. Parang, si Adi nga nun, nakatabi ko kasi mag-CR si Adi kaya sobrang clear nito sa akin. Sabi ko, girl, ayokong mag-acting.
Sabi ko talaga kay Adi. Sabi ni Adi, oo nga eh. Sabi mo nga, ganyan-ganyan. Sabi ko, girl, ano nangyari? Sabi ko kay Adi, ano nangyari? Tapos pagpasok ko, bigla lang pa akong binagsakan na, ikaw na. Ha? Ganun, si Miss Ai. Sobrang mahal na mahal ko nga si Miss Ai. Yeah. So, nung sinabi na ni Miss Ai na, ako na, okay. Yeah, no choice. Sa'yo balikan, di ba? Blessing pa din. Because it's one of the things that I'm most proud of up to this day. Oo naman. Ang inaano ko lang kasi, di ba, before yung mga previous years, lahat sila yung music nila English. So for me, I was actually really excited because I was like, oh, I can probably excel. I've never tried my hand at acting. I can do this. Like, iniisip pa nga natin, I think High School Musical, sabi ko, Gabriella. Yeah, isa yun sa mga choices. Yes. Kine-claim ko na ako si Gabriella. And then, I was like, oh, no. Okay, I'm just gonna stay behind. Bakit nga ba naging Filipino? Si Miss Ai ba ang nag-direct? Nagbigay ng direction? Hindi lang si Miss Ai, parang lahat sila. They all lahat sila gusto na Tagalog naman for a change. Pero talagang ano na yon. But to be honest, that became our charm. That's true. Oy, sa mga nakikinig dito, makapal ang mga mukha namin, pero maganda talaga yung play namin. Oo naman. Hindi ako, to be honest, not coming from a place again ng yabang, but yung play kasi in itself, yung material, the material din kasi talaga itself. And ito, also for the next year because, di ba, Filipino din yung play nila? Yes, and the next year again. And they did a really good job too. It was a really good play. And to be honest, what set our production from the other productions was the journey going there. Because remember, during the time that we were doing Tao or preparing for Tao, Sir Frank Rivera is in the hospital. Oo, yun din. 'Di ba? Because nakalimutan ko kung bakit siya sick. But he's been sick talaga, 'di ba? Tapos and then Miss Ai was also she's sick. Going through something na. Yes, health. Oo. Then alam mo 'yun, and yun yung mga naging motivation natin. And to be honest, our batch lang talaga very competitive in general. Ay, that's true. In all fairness naman to us. Oo. May competitive kami, pero hindi naman in a good way naman, I must say. Oo, and I remember, grabe yan. As in talagang, hindi naman sa pero organized. Food committee, naalala nyo yun, sila Yush talagang bibigyan tayo isang pirasong biskwit lang. Oo. Yun na nga, sa sobrang organized, pinag-awayan, di ba? Oh my gosh. Pero, pag looking back ngayon, di ba, in hindsight, parang, okay naman pala. Ano naman? Tama lang din naman. Kasi, kunyari, alam ka naman, damihan natin yung mga pagkain na naubos hanggang dulo. Diba? Because nga, it was super organized to the point nga na yun. Parang, syempre, dumating na yung point na pagod na tayo. Yes, that's true. And of course, syempre, with any other production, pag papalapit yung day, kaka-pressure na. And kasi. Kaka-stress. Oo. Pero grabe yun. I remember, andun talaga yung na-question ko lahat. Alam mo yun? Kasi, I remember, binato ko ng bote talaga. Naalala nyo yun? Pwede yan ilabas. Trix, mahal na mahal kita, Trix ha. Mahal kita. Pero talaga nung panahon na yun, binato mo ko ng bote. Tapos alam mo kung ba't ako nasaktan? Tumama siya dun sa gitna nung small finger ng paa ko. Ano yun? Bukod sa degrading na binato ka ng bote, dun talaga siya tumama. Di ba yung mga nakakapanghina? Yung pinky finger, tapos gitna pa. Pero and speaking of nag-aaway, di ba si Kuya Arvin, sabi niya, ito lang yung first time na narinig ko nag-aaway ang theater na may halong English. Oo. Ano na yan? Latter part na yan. The big fight. Gosh. Oh my gosh, yeah. Kumbaga kung teleserye tayo, #tao, the big fight. Yun ang tag. Happened 3 days before the play? 3 days. Yes, 3 days. Kasi if our play was August 30, I remember this, August 27. That's true. August 27. Na... Ang beses din kasi na-move yung play natin na dapat kanina binagyo. August 23, August 28,
then August 30. Yes. Oo. The original date ay August 23, but that whole week was really a disaster. Bumagyo. As in, bagyo talaga. Binaha yung OD. Oo. Diba? And in all fairness, suspended din naman talaga. So, kailan Oo, pero ko pumapasok tayo noon kahit suspended. Talaga ba? Alam mo, hindi ako pumasok. Parang merong time nung na nung tayo araw lang ng yung play. tao eh. Nung araw na ng supposed day of play. Yung August 23, yun. Yun yung pumasok tayo. Kasi na merong panahon na tayo lang yung tao sa school eh. I remember this. Tayo lang yung tao sa school. So, grabe yun. Naalala ko the big fight. Nandun pa sila Ate Ishi noon. Yung critic kasi natin eh. Critic night na kasi. And ang problem kasi natin sa play, ang ganda ng Act 1. Naiwan yung Act 2. That's true. Yun true. yung pinaka-big problem. Kasi sobrang finocus natin. Tsaka, well, to be honest, nandun din kasi yung exciting part. Di ba yung 7 Deadly Sins? So it was the super bonggang production part. Tapos, syempre, dahil yung sa second part, yung puro mabait na, ayaw na ng mga tao. Kasi mga mababait na yun nasa and grabe, alam mo, itong tao na to, talagang, in fairness naman, tinest niya yung, yung pagkatao natin. In different areas. Kasi ikaw, Ate Bea, you weren't a theater person, but you had to step up. Yeah, I mean, I liked watching it, but to be part of like the production and actually like, I mean, I've always been like, alam naman natin, lagi ako nasa leadership role, which is not new, but the fact na it was like a theater production na it was new territory for me. Yes, super. As in, you were not, alam ko ito yung field na alam mong hindi ka knowledgeable eh. Yun, actually, yun. Tapos, diba? Like I can help like with little parts, but as a whole, I was like, I'm learning what upstage and downstage. Tapos, it went from being Jimpy's assistant to being AD. Tapos, yes. And this is funny because we look back at this na yung doon nga sa big fight natin, yung sinabi ko na lahat I was helping sa acting, sa singing. Yeah. Oh my God, yeah. Oo. Yeah. Because it's true din naman. Talaga naman, I was, wherever you guys needed me, I was like there for you guys. Yes. To be honest, Ate Bea, you're one of the fundamental parts. Or you were one of the parang keys to success. To be honest. Totoo yun. Totoo yun. And I wanted to like help Trix because she had a lot on her plate being AD. So everywhere else that she needed to, like, she couldn't put like her focus on because they shot syempre whole play and she was focusing on you guys. I wanted to focus on the people who had like the smaller roles, But then the play has so many small but significant roles. Yung amin, hindi naman big role exactly kasi isang lang yun eh. Tapos naalala ko, ikaw, Jimpy, challenge nun kasi actor ka, pero PM ka, and being a PM is not an easy job. Alam nyo, di ba lagi kong sinasabi na parang hindi ko talaga favorite itong theater kasi grabe ang stress. Tsaka yun nga, ang dami ko sinuko, I miss may teleseries, ang dami kong na-miss din. Pero alam mo, looking back, ang dami rin naman kasi talagang factors nun. Una-una sa lahat, feeling ko kung ako lang si Gluttony at hindi ako nag-PM, it wouldn't have been a stress to me. Stressful. Oo. Siguro lang, dahil nagre-rehearse tayo sa gabi, ganun, kaya siya mas stressful. Tapos after nun, ang kapal na mukha ako, sasama pa ako kay Lamart. Sabay-sabay kasi kami umuwi niya, nila Jem, nila Unique, nila G, diba? Kasi meron sila mga dance practice naman. Si Unique, lagi lang tumatambay sa atin. Parang ganun. So, yun, hindi, mamaya na natin i-discuss kung ba't mahilig akong sumama sa kanila, pero alam nyo na yun. Tapos, pag naiisip ko, alam mo yun yung mga bagay na sana hindi ko ginawa. Hindi naman sa hindi ko ginawa kasi masaya din naman siya. Pero parang feeling ko, yun na yung mga din. Time wasters, in a sense. Kung bakit, hindi, bukod doon sa pagiging din, na nag-volunteer ako na mag-production manager pa. Yan, dalawang yan. Feeling ko yan yung dalawang factors din na nag-count na parang, kaya ako din ganun ka-stressed because hindi lang ako si Gluttony. Parang ganun. And I know that for a lot of us, it took a physical toll on us. Yes. Aside from it being like a mentally draining thing. Kasi I remember, I have a bad habit of like,
not eating if I'm doing something like parang kailangan ko munang tapusin to bago ako kumain. Yeah. Like that was it. And tapos sobrang dami natin ginagawa. Si Japs yung nakapansin na, dude, you lost a lot of weight. And looking back, I remember there was this one video that we made, like my cheekbones are like sunk in. I didn't even realize it kasi all of a sudden 4th year I gained meat on my body. So I was like, like theater took a lot out of us mentally and physically and intellectually kasi wala tayong class. Correct, that's true. Ako naman, ang naaalala ko noon na isang proof talaga ng stress ko. When hindi rin naman yung time waster kanina na in a way, pwede naman yun na siguro na-enjoy ko yun kung ako nga lang si Gluttony, kung hindi ako production manager. Kasi, anong tawag dito? Tandang-tanda ko si Sir Jam, tsaka si Rain. Parang nagkausap sila, tapos si Rain sinabi sa akin noon na parang, nakita daw ata ako ni Sir Jamba sa hallway because ang dami kong dalang letters noon, di ba? Kasi bukod sa ang production manager po, bukod sa nasa iyo lahat ng kaperahan, nasa iyo din lahat ng sulat at kailangan i-distribute sa mga section dahil required silang manood ng play namin. O di ba? Ganun kami ka-powerful nung time na yun. Required ang lahat ng sudyante na manood ng play namin at course requirement nila yun. Anyway, meron akong 2 plastic na mabibigat. Plastic bag talaga na puti. Yung plastic bag, as in ganun. Kasi hindi pa uso yung mga eco bag nun. Tsaka, ewan ko naman din, for some reason, ba't naman naka-plastic? Napakapangit. Tapos, parang, na yun, siguro malalim na rin yung eye bag. So, ganyan. Sabi sa akin sabi sa akin ni Rin, na parang napag-usapan nila na, alam mo nga, rag siya, no? Yun daw ang sabi sa akin ni Sir Jang. My God. Although, hindi naman ako, siguro, syempre mas maganda tayo ngayon dahil nag-glow up na tayo. Pero kumbaga, hindi naman tayo mahilig din mag-ayos nung college na super. Pero, parang may ka na. Ano ba? Maiisip mo pa ba yun? Parang may makapansin talaga, di ba? Nangarag ka na. Parang, oh my God, ibig sabihin it showed. Ako pa naman usually, hindi naman super halata sa akin na sobrang stress na ako. Kung makikita mo lang ako from a surface, kung hindi mo ako kilala. Di ba? So, ibig sabihin, ganun siya talaga na nung sinabi sa akin ni Rain yan, doon nag-dawn sa akin na, matindi talaga tong na to, theater, grabe, ibang level, talagang parang tinest ang dugo at kaluluwa ng bawat isa. Ganon level. Yeah. And ako naman, on my end, sa akin kasi, masyado ko rin naman kasing niramdam yung pressure. Una, title role. So parang, shocks, nasa isip ko na the whole play depends on me. On my performance. Masyado ko rin naman kasing niramdam yung pressure na yun. And aside from that, if you remember, the play was 2 hours. I never left the stage. Yes, kasi bawal daw mag-break. Walang CR break. Oo. Dapat merong intermission in the middle dapat na, dapat may mga ganun. From Act 1 to Act 2, ganon. Oo. Pero sabi ni Miss I, hindi pwede. Baka di ka na balikan. Hindi na pwedeng lumabas si tao dyan lang yan. Mag-e-emote lang yan. Oo. And that was, to be honest, I remember almost the entire run of rehearsals, I only missed, siguro pasok dito sa 5 daliri na to. Kung nag-miss man ako, super crucial lang. TSP. Oh, yung TSP na naging issue ng theater. Yes. Or health na yan, di ba? Pero talagang alam ko, walang lagpas sa 5 yung absent ko sa rehearsals. Parang yung TSP lang. Parang yun lang ata. Meron akong time na nag-absent ako because I was feeling well. And also, I remember, sumama rin yung loob ko kasi ako yung bida. Ako pa yung walang damit. Oh yeah, kasi that was the last. This? Tapos, parang everybody was, kasi diba ako yung nag-provide ng sandals noon. Kasi hiniram ko na lang sa pinsan ko. Tapos parang everybody was thinking na, simple lang yung costume ni tao. And I think this was less than, if not, at least siguro 1 week before the play. Tapos nagsabi na ako kay mami ko noon. Sabi ko, Ma, wala pa akong costume na. Tapos yun yung nagsabi na ako kay Miss Ai na, Miss Ai, sabi po ng mami ko, kung wala pa daw po mabibigay na costume, siya na lang po yung bibili ng costume ko. Oo, kaya yan, Iris. Sa team ko yan yung costume. Tapos doon nagsalita si Miss Ai, ano ba to? Ba't yung bida niyo walang costume? Tapos yun na yung sabi ko, ha. Oy, pero to be fair, hindi ko alam kung, baka after na nga yan. Hindi kasi nga masyado na-overlook kasi nga thinking na sobrang simple lang ng costume. Oo.
Pero ano yan, I remember, nag-mall na kami yan eh. Nagpunta na kami ng department store. Sarap na yan. Oo. I forgot if si Carl or si Abby ang Carl, yan. Parang si before Carl. Pa kami mapagsabihan kasi kasunod yun nung time na nag-ano na kami, kumuha na kami ng costume. Sa sakto, parang ako rin niya, bibili rin ng polo. So kasabay yun, tinignan. Pero alam ko matagal yung sa akin eh. Kasi ako yung last na nagka-costume. Kaso, yung sa'yo kasi, ang tsatsaka ng mga nakita namin sa department store. Kaya, wala nabili. Hindi siya ano. So, yun. Then, yun nga, going back to the big fight, I remember I broke down. Tapos naalala ko talaga tumakbo ko nun kila Ate Ishi from the stage. Kasi, nag-aaway na lahat. And I was thinking na, dahil kasi, yung role ko yung pangit. Kaya walang dati. Kasi naalala ko yung comment nila ni Stagay nun. Hindi ka na, wala silang comment. Ay, hindi pa ba yan yun? Oh my gosh, yeah. Wala silang comment sa akin. Oo. So, parang ako, what the freak? 2 hours ako nakatayo doon. Oo. Wala kayong comment? Pero I knew that they were sending a message. Oh my gosh. Ibig sabihin, hindi ka memorable, girl. 2 hours ka nakatayo doon. Wala kang dating. Oo. That's and true. I broke down. Tapos, nalala ko noon, tumakbo ako kila Alish, iyak ako ng iyak. Tapos bumalik, company call kasi, di ba? Tapos yun yung nag-aaway-aaway na kayo. Tapos ako, nalala ko noon, nag-aaway-aaway kayo. Ako, umiiyak lang ako. Ako rin, umiiyak din ako niyan habang nag-aaway-aaway sila. Parang, mga gagang to, talagang nag-aaway-aaway pa bago mag-play. Bakit? Kayo lang yung pagod? Ako yun ang thoughts ko noon, na parang, talaga ba? Kayo lang yung pagod? Naman. Oo, alam mo, in fairness naman, tayong tropa, stick tayo together noon. Talaga tayo din yung nagko-comfort sa isa't isa. Oo. In fairness, alam mo, I think that was also crucial kasi we needed each other. Yeah. Diba? Sure. Parang all of us are not mentally stable that time. And tayo na lang eh. Diba? Tayo na lang yung, and remember, I wasn't feeling myself because parang talagang pinadeny sa akin yung sarili ko eh. Diba remember, in the duration of our rehearsals, bawal ako mag-makeup. Oo. Sa school, even during normal classes. So talagang mentally, talagang nalilito ka na eh. Kasi hindi mo na nga kilala yung sarili mo. And then, pero eto naman, to be honest, when the play date come, when the show happened, I was so proud. Oo. Same ako din. Of course. Uy, actually, ako nga, before pala nung playdate, proud na ako the next day. Alam niyo kung bakit? Ang professional kaya natin. Dahil parang parang hindi, alam mo na may something. Talagang code lahat kasi. Pero, nakapag-run tayo ng show, di ba? Yeah. Pati kay Miss I. Tapos parang okay, pero hindi okay. Hindi. Alam ko why. 27 tayo nag-away, right? Oo. 28th birthday ni Miss I. Oh yes, birthday ni Miss I nga pala kinabukasan. We had to. Oo, nagplastikan na tayong lahat. Oo. Tapos naalala ko noon, parang, I miss Miss I. Alam mo, super love ko siya. Isa siya sa, oh my gosh, Miss I. Talagang halos sa kanya ko na lang i-dedicate yung play na yun, my gosh. Oo. I remember parang, Miss I, run na. Tapos pagbukas ng curtain tayo, may hawak tayo. Happy birthday! Yun, kinantahan natin. Parang naiyak pa ata si Miss I nun, di ba? Oo, kasi nga, siya nun, di ba? Oo, kasi nga grabe talaga yung pinagdaanan ng show natin. And then yun. Pero parang tayo din nga yata, naiyak din nun nung naiyak siya, di ba? Kasi nga parang galing tayo dun sa fight. Tapos, Tapos naalala ko, alam mo, in fairness, kasi ako, ang gauge ko nun, nung play, kung success, para sa akin in my mind lang, naalala nyo, may part doon na ama namin, tapos invite namin sila na tumayo. And then, I remember, magsitayo po tayong lahat at dasalin ang ama namin. Tapos, as in 3 seconds passed, walang tumatayo. Then, after that 3 seconds, I decided to, whatever, it's not my, nilet go ko na. Una sa lahat, hindi naman din talaga siya, pipili ko, magsitayo kayo. Pero, I remember the moment, right before I closed my eyes, tumayo. Minarinig na, di ba marinig mo kasi sa theater kapag sa Audi. So, doon pala gusto ko nang maiyak. Yung palang tumabati pa lang to
So, grabe. As in, that moment, I knew we were successful. Pero, alam mo yun, naala ko... Kasi yung sinasabi nila, nung I think kinikritik tayo, they said something na, if no one stands up, ibig sabihin, walang dating. Kasi hindi sila nag-pay attention. We were all kind of, yung parang, I think we were kind of like holding your breath, like, oh God, like, are they gonna stand up? Yeah. Are they gonna stand up? Mm-mm. Pero grabe, as in like, naala ko even the fight, remember, me and Risa and Adi had to undergo arnis training. Oh yeah, oo. Arnis, tapos ako din nagko-choreo, I was on YouTube trying to figure out how to like, I remember how ganito, they fall down like this. Girl, grabe talaga yung tao. As in, grabe. Alam mo yun, alam ko, lagi may pasa yung dito ko. You remember, Ate Bea, lagi masakit yung dito ko? Ilang beses. Kasi lagi yung tatamaan. Oh my gosh. Tapos naala ko, okay. So, technically, to cut the story short, successful yung play. Mm-hmm. Yes, of course. Alam mo, and to be honest, again, not to brag, but I believe it's one of the most successful plays ever from mass communication production. Hoy, oo. Siguro hindi tayo masyadong mapag-claim, pero alam na natin yan. At least in the last, siguro, 10 years of our, Hindi kasi, time na remember, sabi ko nga, di ba, kanina, super organized natin. You see, nagawa natin na pa-require sa lahat. Mm-hmm. Yeah. Again, yung mga past productions hindi required, but we saw to it na no, para kumita tayo. Yun lang yung motivation doon. Tapos yun, napalat ng angulo na pwede natin kausapin ang Christian Educate. Yung, anong department yun? Like, yung sa RelEd, it can be RelEd, English, and Filipino. Lahat ng courses meron. Oo. So talagang successful siya una. Alam ko, isa tayo sa mga iilan lang play na kumita. Kasi alam mo, hindi pa nga tayo masyadong considered na kumita sa lagay na yun eh. Kasi pero may bumalik kasi. Pero oo, ako, yun ang number one na ikinakaba ko talaga. Hindi lang nasa akin nga ang mga kaperahan. At ako ang At nangutang tayo sa school. Yes, yun kasi yun. Kaya kailangan talaga namin kumita. Yung pinakamalaking bagay because yung aming expenses talaga ay from the school. At syempre kailangan namin ibalik yun kasi pero yun nga, aside sa ibinalik, so yun, anong tawag dito, sa kailangan ibalik yung, bukod sa kailangan ibalik, parang basta meron pang amount na na kailangan natin i-donate for charity, something like that. Yeah, for Botolan. Botolan nga, Botolan. So yun, naalala ko na the moment the gala show ended, sobrang satisfied. Sobrang worth it. Kasi, di ba, naalala ko, hindi ko maalala, but for sure, nag-company call tayo na lang noon Monday na after. Yung sinabi nila na lahat daw ng adlib natin on spot, everything was amazing. Alam mo yun, parang shocks. Music, lahat. Kung sino man naman mga reklamo pa sa adlib ako ay kumain po ng chichirya na nahulog sa sahig. Para Hindi kasi anong tawag dito, nanggaling yan sa rehearsals na parang, yun, hindi ko yun sinadya. Tsaka winarningan ka na. Alam ko winarningan ka na nun Kasi ang dami mong feel sa pagkain. Lahat ng feel sa pagkain nagawa mo na may apple na gumulong. May apple na gumulong! Oo, yun, the best talaga. Yun yung may gumulong na apple. Tapos, sa tubig din yata, parang ganon. Tapos, anong tawag dito? Yung isa, yung nahulog nga. Na parang nahulog siya. Tapos, naisip ko lang yon na parang, nakakagluton. Gluton ka nga kasi. Kinain ko. So, yun. Tapos, nagulat, sabi nila, Mark nila Jana daw, nagulat sila na parang, ay, kinain niya talaga. Sa loob-loob ko naman, kumakain naman po ako talaga na nahuhulog sa sex. Wala pang 5 minutes yun bago. Pero yung syempre yung sa play natin mismo, yun inacting ko na yun nung gala. Na parang sinadya ko na yun, parang dinulas ko na yung kamay ko na may mahulog. Para attention. Tsaka syempre nandun yung parents, so kailangan natin magpasikat. Charing. Pero dagdag na, I think, hindi ko alam kung sa play mo sinabi or if sa rehearsal, pero nung nahulog, sabi mo, ay, sayang. Oo, naalala ko, ito mo yun, natawan-tawa ka dun sa tech booth. Oo. It's still funny. And I always
siguro ako, my favorite part of the play was, actually, hindi ko alam kung part kasi nakita ko na lang siya sa mga pictures na natin. Alam niyo yung part na namatay na si tao, tapos yung picture na may smoke sa it's so ibabaw pretty. niya. Sobrang ganda, cinematic kahit. Oo, Theatrical, that's the term. We didn't plan that. Mm-hmm. Diba? Wala, talaga may smoke lang nun kasi pa-heaven na ako nun eh. Oo. I-credit natin si dalawa yan. Una si Kuya Arvin kasi siya yung nag-ayos ng set nun, di ba? Kasi in fairness, di ba sila Ai, ang galing nila sa lights. Ang galing nilang talaga. ilaw. Oo. Yeah. Well, guided by Miss Tagay din talaga. Naalala ko, ibang-iba niya, inayos talaga niya yung ilaw natin. Kasi strength ni LT yan eh. Strength ni Mother Hen yan eh. Kasi diba, Doc Infante, ang strength niya is set design. Yes. Yes. Dean was director and lights. Hindi, lights talaga siya. Si Miss Ai ang talagang sa acting and si overall. Miss Ai ang correct, yes. Tapos, alam mo, in fairness naman, sobrang proud ako sa music natin nun. Oh my God. Hi, Sir Joey. We got Sir Joey and Kuya Joel. Yeah, it was phenomenal music. And may background singers pa tayo nun. Kaya talagang ang powerful ng koro natin. Oo. Correct. Ito yung pinaka-proudest moment ko. We got to the stage. Of course. Although, ayan, alam ni Ish yan, may i-bring up ako mga dyan, Keme. Pero, yung magaganda muna. Hindi, bago yun, alam nyo, gusto ko lang sabihin na itong episode na to, for sure, hindi naman kasi, itong specific part of the episode, syempre, hindi naman lahat nagkaroon ng theater, hindi naman lahat nakarelate sa kung paano kami na-stress. Pero ito ay dinidedicate po namin. Ito na. Sa ating mga kaklase, mga kasama sa theater, of course, sa ating mga sa parang nasanay na ako na ang tawag ko ay management. Pero mga professor, yon, mga professors natin. Si Doc Tagay, Dean Tagay, Doc Infante, Miss Lalaine, and of course, Miss Ai. God bless her soul. Honest, walang echos or walang halong anything. Miss Ai talaga. Oo naman. Kasi siya yung from professor. The very start. Tsaka grabe yung pinagdaanan niya sa atin. Pero, she decided to push through. Kasi pwede naman siyang mag-resign nun eh. Ito yung logic natin eh. Pwede siyang mag-resign. Yes. Pero, she never did. Oo. Diba? Tapos, I remember, ito yung picture na laging tumatatak sa akin. Yes. Yung, alam niyo na yung picture. Yung picture na wagas yung ngiti. Ang laki ng smile talaga. Oo. Yun yung sabi na bayad. Bayad na yung play. Parang worth it. Diba? Dead ba na sa grade? I specifically remember her like putting her hands up and she had, like her smile was so big. Yung lumiit yung mata. Like, it was like, yes. Chinky eyes. Yeah. It was like, that smile like made everything worth it. Yeah. I mean, from the fact that like, and this is, of course, for me, memorable to, from the fact na si Carla, hi Carla. Friends naman na kayo ngayon, di ba? Ang tagal na, nagkita na kami sa San Francisco. Nandito sa San Diego. Na talagang siya yung parang talagang she was the one that I was like most like angry with the play. Na as soon as nag-curtain call and everything, nagtingin, I swear, tingin na kami like 2 seconds, nagyakap na kami. Like, it was done. Whatever we were like pissed off about, it was done the moment we locked eyes for those 2 seconds and we just hugged it out. Yes. Especially kasi ako yung nasa taas with the lights and I was like, ayun kasi lagi kami nag-uusap, laging sabi ko, ba't nawawala lagi? Like, we were the kasi ones like... Yes, oo. SM, ano na? ASM, ano na? Di ba? Ganyan. Kasi kayo may headset eh. Oh my gosh. Yeah, Pero, yun na nga, sa akin talagang yun yung mga moments that made it worth it. Sobrang, ako, aside from being a theater person myself, because I'm really, talagang passion ko to eh, di ba? Passion ko talaga yan eh. But to be able to, kasi, although, sige, ako yung bida, but I could have not done it alone. Theater is a production. Yes. Diba? And, sabi ko nga nun eh, ito funny na effective tayo. Remember, meron daw estudyante na pumasok dun sa
parang nagpunta sa backstage after ng matinee. Oh yeah, and was looking for you. Was not just looking for me, but was asking for my number. Oh yeah, I remember that. That was like the biggest game changer. Like, napasit up ako nito. That was the biggest game changer because you know how like you were saying earlier na you know this play revolved around you yung naiyak ka na that because everybody was saying na walang dating, hindi ka memorable. Tapos and the fact that yes, that play, a whole bunch of girls seriously thought you were a guy. They looked for you. Only to find out, even people like weeks after the play, people were finding out na, oh my God, babae pala yung ng tao. Like, that was a girl that portrayed that role. You know? Alam mo, totoo yun. Kasi, I remember, I was in the dressing room during that time. And I was saying na, hoy, sabihin niyo sa kanila, baka mas babae pa ako sa kanila. Pero and remember when we were like getting you ready, talagang hinihigpitan natin yung bandage. Oh yes. I remember like, there was a time na parang feeling ko may tumutusok na sa ano ko. Parang the entire, I think that was a rehearsal na off yung acting ko because I was super in pain. Something I was super in pain. Parang, kasi di ba, ang band, ito, syempre, estudyante, no? Sobrang cheap ng mga gamit natin. Yung gamit nating bandage is yung gauze bandage na tela. Mm-hmm. Tapos we are stretching that out. Talagang sobrang higpit. Tapos di ba na alam mo, para to secure it, we're using safety pins. Safety pins, yep. So parang sabi ko ng shocks, parang, alam mo yun yung moment lang na gustong gusto ko nang umalis ng stage. Tapos naalala ko sa mga gilid, sa mga, kasi di ba yun na yung run-through na bawal nang ikat. And I remember, parang pinipilit kong mag-downstage para makasenya sa mga ASM, SM na ang sakit. Pero walang magawa. Kaya naano ko, right after matapos yung play nun, kasi wala nang pakialam kung makita nyo na yung dede ko. Diba? Makita yung dede ko. Sobrang sakit. As in, sobrang sakit. Sabi ko, shocks. Pero di ba, everything was worth it. Parang sabi ko nga nung lalo ko you guys were starting to post pictures na ito talaga si tao, babae talaga siya. Oh my God, correct. I remember nag-IG post ako na magkatabi tayo, you were tao, and then yes. Picture that it was like girl. I was made up. I think it was after nung play. Yung picture mo after the play nung you had like that striped black and purple, I think, na dress. Parang something like that. I'll have to check. Yeah. Ako naman, syempre, ang pinaka-ano ko talaga, si Caris, ang aking partner in crime for the whole, well, hindi kami nag-start as partners. Parang she was part of my team din. Na dalawa, kasi si Chris But she showed up. Si Krisa was supposed to be my assistant production manager talaga. Sila dalawa ni Ate Bea ba? Basta si Caris din. Tapos, syempre kasi si Ate Bea nga, naging AD na siya. Si Krisa naman ay naging Jablo. So, she won't be able to perform na her, duties with me. Tapos, so una si Caris, APM lang siya talaga na Sabi ko, no, hindi siya APM. Pareho kami, we're equals. Talagang no? Tapos, diba, yung mga at the end of the production, yung mga talaga, yung mga heads ang bibigyan ng flowers. Ikaw as tao, kasi Ate Bea, Hindi ako binigyan. Hindi ka binigyan? Hindi ako binigyan. Kasi nga lalaki ako. Ay, okay. Remember, alam mo ba, sobrang frustrated ko noon. Buti na binigyan ako ng flowers ng pamilya ko. Oh my God, I'm so sorry. Kami ang bumili nun. Hindi, instructions ni Miss Ayon. Nabi ni Miss Ayon, hindi nyo siya pwedeng bigyan ng bulaklak. Kasi kahit, di ba bumababa, nung gila, di ba bumaba tayo, tapos nag-interact. Sabi niya, lalaki ka pa din. Kasi oo nga, parang I remember, na ito po yung mga bibilan namin ng flowers, ganyan. Tapos oo nga, ini-check ka, hindi ka pwede.
Sana pala binilang ka pa rin namin. Diyos ko naman. Di lang Hindi, binigay syempre sa'yo. naka-budget naman tayo. Oo, but anyway, yun nga. Tapos sabi namin ni Carispa, nung namimili kami ng flowers, kasi syempre kasama kami sa bibigyan, di ba? Sabi ko, kailangan gandahan natin ng konti yung flowers. Ito man lang, maramdaman man lang natin na no? Grabe ang pagod na. Kasi kami yung underrated ang di ba? Yeah, but super crucial. Kasi kami yung business. Oo, tapos lumalabas kasi kami, tapos hindi kami, parang part ng theater na exactly Kasi sila Ate Bea, mararamdaman mo yung presensya nila, di ba? Yeah. Sabi namin, dito man lang tayo makabawi-bawi bilang hindi naman nila tayo masyado. Walang hard feelings sila, pero kasi that's the reality. Hindi kami talaga masyadong pinansin. Bukod sa parang feeling naman nila, okay naman yung namin, yung trabaho namin, kahit hindi naman tayo nakalikom ng maraming sponsor at ang kaisa-isa nating nagtayo ng booth na Isbaro ay naiwanan ko at umuwi ako, sila ay naiwan doon. Nung mismong play, nakakahiya, di ba? Pero syempre, gets namin yon na parang hindi talaga, manonotice nga ng super. Kasi nga, wala naman siya dun sa mismong, wala naman yung work namin dun sa mismong stage. So sabi namin, tayo na ang magbigay ng acknowledgement sa sarili natin, gandahan natin ang mga flowers, ganyan. Pero alam nyo, for some reason naman din, nagkagulatan pa rin kaming dalawa nung inabutan kami ng flowers nung curtain call, na parang, oh my God, yung parang alam mo yun, hindi ko alam kung ginoyo ko na lang yun din yung sarili ko. Pero hindi, nagulat din ako talaga na, ay, shocks ako nga pala, may pa-flowers nga pala. Tapos pati yung nanay ko na-shock, sabi niya, talaga may flowers ka rin. Sabi ko, bakit? Sa ako sa mga boss ng production, kailangan may flowers kami at the end of the Pero grabe ang hard work ni Caris talaga. Alam mo yun, unang-una sa lahat, yung napagtsagaan niya pa lang akong kasama dahil alam niyo naman kung nakakwento naman na sa unang part na to kung gaano ako kamaldita. Pero parang hindi ko naman siya minalitahan. Kasi nga, we only have each other. Mag-aaway pa ba kami dalawa, di ba? As I was scrolling through my IG, dagdag ko lang na yung favorite scenes ko, honestly, at the end of it was yung fight ni Angela at ni Diablo, tapos nung mamamatay na si Tao. And I remember kasi it's right here on my phone and I'm watching it. It was the most intense. Kasi diba nung nag-aaway si Chris at si Adi, I think sa gala na nila na bigla na lang hinila ni Carissa yung feathers ng ni ang galing nila doon, to be honest. Ang galing nila, nakakakilabot yun. Sa gala yan. Hindi kasi todo na Oo, so sinira na ang pakpak. Wala nang pakialam sa pakpak. Yung talagang inalagaan natin yung pakpak, tapos ginanon niya. Sabi ko, oh my God, but it was like perfect. Talagang hinila. At saka ang galing nila doon, ito acting side, I have to give props to Krisa. Of course, oo naman. Talaga, aside from you, siya talaga ang isa sa best. Kasi ako, given nag-teatro ako So I should know. Na makaka-perform ka. I should know how to act, right? Oo. You have the highest expectations. You already know how to. Pangalawa, ang layo ng personality niya sa role. It's true. Krisa is this quiet girl na quiet lang si Krisa di ba? She has a group of friends, pero hindi siya yung katulad natin na sobrang boisterous. Di ba? She's not super sociable Di ba? Yung group of friends niya, yun na yung group of friends niya. Then, yung Diablo kasi na role, pangalan pa lang, di ba, Diablo, talagang grabe yung acting talaga na require. And to be honest, talagang, I believe it's one of the hardest roles. Oo. If not the hardest in Tao. And she excelled from the way even with her body movements where she was swaying back and forth na sige, go pa. I was like, damn, on the stage. Yung tawa niya, yung mata niya, facial expressions, yung joke natin na yung Miley Cyrus na dila. Yung dila. Ay, kasi yun yung uso ng wrecking ball, di ba? Wrecking ball, oo. Pero dude, to be honest with you, that energy thing alongside that kind of talent, sobrang worth it. Alam mo yun, yung talagang, sabi ko noon, sobrang proud ako. Up until this day, kahit alam ko yung mga paghihirap natin behind all this, hindi ko siya sabi, I would do it all over again. Pero syempre, siguro kung gagawin ngayon to, mas marami ng maturity.
Ako na siguro, meron ng management of mas matalino stress na tayo. levels. Oo, mas matalino tayo in terms of kung paano i-manage yung emotions, paano i-manage yung tao, paano i-manage yung, 'di ba, yung business side. It's something that we will forever treasure. You know what I mean? Yung talagang, hindi naman sa ano, pero ang laki ng ginrow natin because of that. Kasi nga, Oo naman. as we have said earlier, lahat challenge natin physical, mental, emotional, diba? Intellectual pa nga, diba? But to be honest, it's not the highlight of our college life. It's up there. It's up there, yeah, for sure. Okay naman, obvious naman, isang part ang dinedicate natin sa theater. Kasi sobrang daming kwento talaga and ang hirap mamili ng moment. Kasi dude, parang, hindi pa nga kumpleto yung mga kwento dito. Lahat yun, wala pa yung yung ordeal mo, one afternoon. Charot. Pero yun, anong tawag dito? Ang dami kasi talagang moments na talagang naka-contribute kung paano tayo nag-grow as kung sino man tayo ngayon, di ba? Na parang in one way or another, I guess, naging part siya. Ako dati lagi ko sinasabi yun na parang, siguro normal talaga, kailangan pagdaanan natin yung theater kasi grabe ang stress ng real world. That in real world, bubuhayin mo ang sarili mo, yun kasi grades. So, mas stressful pa rin ngayon. Pero ibig ko sabihin, at least nagkaroon na tayo ng preview kung ano ang... But it was a good setup for the future. Kasi talagang pinakita niya yung stress na, in fairness, totoo naman. Di ba, in the real world, talagang lahat din ma-exhaust sa'yo. Di ba? Physical, emotional, mental, lahat So, alam mo yun, to be honest, this is one of the things that I'm most proud of being a MASCOM student. Kahit sinasabi na, mga MASCOM, paganda lang yan Magaganda talaga kami, pero lahat kami may talent at may brains. Hindi yung talent pero yung grit. Yung grit. Yun talaga. Yung hard work behind, kasi okay, fine. Sabi mong artista ko, pero hindi lang naman yun yung ginagawa ko Di ba? Pag kailangan magbuhat ng kung ano man, lahat gagawin mo Diba? Ako lang naman ang hindi nagbubuhat ng props. Hindi, talagang, even not theater. Diba? The process to staging a TV production. The process to staging or kahit nga lang yung creative process in creating a script editing pa. naman. My gosh, that's true. Diba? Yung talagang, people knew how hard and how much time it takes to edit like 30 seconds of a video. Yes. True. Diba? My God, that's true. People see the glamour kasi. Diba? Imagine mo, to be honest, ang glamorous Di ba makikita mo yung mga MASCOM student, artista kasi pagdating ng theater, di ba? Syempre yun nga Ang lakas maka-artista kasi nga nakita ka nag-perform sa stage. Pero bago po yun, namatay muna kami. Oo. But, ano na yun? Reincarnation namin. Kumbaga nabuhay na lang po kami ulit to perform in front of you. Diba? Oo. Ate Bea, ikaw nakaayos ka na nun Diba? Nakakapagkulot ka pa nun Talagang pinilit mo naman talaga makapagkulot nun Pero yung show na yun, but you didn't see us. Ate Bea, Diyos ko, nag-LRT tayo pa uwi nun, di ba? Nasa QC ka na rin nun Second part of, di ba? My gosh, sa LRT talagang zombie na kami. Nakakatulog na nga ako di ba? Di ba? Yes. Like, we would trade off. Like, okay, ikaw na muna. Magkasabay kami, pero pareho kaming tulog. Tapos parang magising lang ako, oh my gosh, next na yung monumento. Oo. Ako lagi akong walang pera niyan kasi nga, nagde-dinner kami, di ba? Na, yun nga, dahil mahilig akong sumama sa kanila. Pero, kailangan ko rin kasi dahil gutom na gutom ka right after. Dahil nga matindi yung pagod, di ba? Ano ba, Ate Bea? Umuwi tayo talaga. Kayo, umuwi na kayo niyan? Late na. Ako, wala kasi akong aabotang food na nun sa amin. And then, tsaka we were, trying to make it to the train. Kasi nga, ang LRT lang merong Oo. So that's why after ng rehearsals, almost always baka sa LRT na lang kami kumakain. Remember? 'Di ba Ate Bea, kung may nauna pa kami. Kariman or whatever. Minsan hindi na nga kasi pag-uwi na lang kakain. Pero grabe, no? Crazy 'yon. Sobrang bizarre so yun, it's
something na talagang proud ako being a MASCOM student. Because yes, you can see that we're well, that we're pretty, that we're super, parang ang saya ng buhay namin kasi nag-event lang kami. Pero grabe yung process behind all that. That's true. Until now, hanggang sa real life. And yun na nga, ang ganda na in all fairness, we give credit to our school talaga, na parang, kahit pa, syempre if you will compare, aminin na natin ito, kasi di ba lagi namang sinasabi yan ng mga ibang naka-experience from other schools, na parang, syempre there will always be parts na better sa kanila than us. Yes, pero, ako for me, in all fairness naman talaga, not because university ko ito, pero grabe ang mga na-experience naman natin na parang talaga, matindi din talaga na parang naging training din siya talaga. I mean, in a way, makaluma yung naging mga, siguro kung sa TV Prod, na parang yung mga equipment na ginamit natin, ganun. Pero bago na yung studio natin nun eh. Oo, pero actually yung amin nga, noong time na yun, updated na yung amin. Parang, although, kasi pa yun, tape pa yun, di ba? Parang, pero still, grabe yung And yun naman, mas maganda nga na try natin yung mga lumang ganap. Pero alam mo, thinking about it, hindi naman kasi, sa totoo lang ang galing. Ngayon ko lang na-realize as we were talking, hindi naman yung paggamit ng equipment yung tinatrain sa atin eh. But the mindset, yung tiyaga. Remember, attorney, ang lagi niyang tinuturo sa atin is diskarte. Oo, that's true. Term niya yun. Diskarte niyo yan. Correct. More than the actual using of the tape, the technicalities behind it, it was parang ini-embed sa atin yung dapat nating maging attitude towards work eh. And that's what I'm so proud of sa St. Paul ako. Kasi more than the skills, character din yung binil. Oo, that's true. Diba? Dahil, diba, hindi ka tayo malaking school. Tayong one section lang tayo. Pero, grabe yung mas okay yun. Natin. Parang technically nga naisip ko ngayon para tayo nag-camp for 4 years eh. Di ba kasi sa mga camp talagang challenge yung utak mo. Diba? And looking back, sabi ko, ang dami nating nagawa na hindi lang sa theater ang dami nating nagawa na ang galing. Oo naman. Ako proud ako sa show namin sa TV Prod. Ganda-ganda nung amin eh. Ako, sa aming talk show eh. I was browsing through photos. Nakita ko, nag-i-interview na pala tayo sa mga senador nun. Oo, ako na-interview ko si Senator Grace po. Ganda, di ba? Tapos si Ate Ina. Miriam Defensor Santiago, bless her soul. di ba? Grabe din. Ikaw ba? Sino bang sa inyo? Ako, ang na-interview ko noon, if I'm not mistaken, Tito Soto, JV Ejercito, I think Enrile also. Pero di ba? Parang, dito. Si Onjox, bakit parang walang maalala sa mga interview? Siyempre, hindi niya na makilala yung mga pangalan. Ano bang beat mo nung Jorn tsaka TV Prod? Hindi na rin niya matandaan. Sige. Okay, mom brain na yan. Mom brain. Looking back, sobrang nakaka-proud pala talaga maging MASCOM. Kasi 'di ba, yung makikita mo yung bonus mo after mo paghirapan, yun eh. Yes. Actually. Yes. That's true. Yung mga grades, alam na natin yan eh. Kapag pag nakita mo maganda yung output mo, sure to. Mataas grade ko dito. Oo. O kaya nga ako umiyak sa isang di ba? Sa isang subject. Remember when we were doing the movie for Art of Film. Tapos super proud tayo sa concept natin. Remember this? Yung binasag. Binasag. Tapos ang in-approve yung buhay ni Ate Bea. Oo nga. Hindi siya yung naging bida, B. Dapat hindi siya kasama sa acting. Dapat ang bida noon, si Ate Ina. Si Ate Ina tsaka si Mart. Alam mo, Yeah. sabi ko nga, diba, sobrang proud ko doon, pero medyo weird kasi yung prof natin doon. Well, aminin naman natin, naging subjective kasi yun talaga eh. Yung Oo. Yung subject. Hindi, tsaka meron siyang gusto eh. Yes. Diba? Meron siyang gusto eh. Parang kung ano lang yung gusto niya, yun lang yung makikita niya dapat. Oo. Na dapat, creative kasi yung subject na yun eh. Pwede natin ito ilabas. I don't care. Charot. Hindi na tayo estudyante. Ha? Diba, biglang tuloy na exploit ni Ate Bea. Oo.
Pati yung pagpunta nila ng Ate Ina ng Batangas, finilm pa yun, di ba? Tapos in-inject yata sa eksena, parang gano'n. Pero ako talaga nag-detach na ako niyan super. Parang na lang, yung kaisa-isang eksena ko na lang with you, Ate Bea, na friends tayo. Tapos pinagdadaanan naman yung problema mo na kumanta pa ako ng breakout, di ba? Yun na lang yung tatandaan kong doon. Na involvement ko. After that, parang wala na. Parang, because tayong dalawa yung super affected by that. Kasi tayong dalawa yung nagbuo ng script, nagbuo ng story. Tayong dalawa yan eh. Tapos biglang binasag itong professor hi, sir! Charot, hi, sir! Diba? Hindi, I mean, super nainis ako noon. Pero, hindi ko din in-expect. What can we do? Tapos ayun. Tapos till the very last minute ng pasahan, I think Ina and I were like, sa biyahe mismo, nag-e-edit pa rin kami. My gosh. Buti hindi niya na kami inabala din. No, hinayaan niyo na kami. No, I think I remember kasi tanda namin na yun nga, parang nainis kayo. Na bad trip na kami, gano'n. So, friends. Ganun na. That's one of the benefits of working together, di ba? Kasi nga, ang galing kasi kilala natin yung isa't isa. Hindi na, like, we were fine with it. We were like, hindi, okay lang, kami na. Si Ina nag-sleepover pa nga. Sa amin, nagdadabog na nga akong pinakamahinang dabog. Kasi tulog na yung mga tao. My gosh. Grabe yun. As in, again, it's super ang dami memorable sa Pahimascom kasi the subjects you can never expect na classroom setup lang. Oo naman, that's true. There's always something that we can look forward to and yung mga outputs yun. And yung process of doing the whatever output it is, di ba? Whether with kayo, naalala nyo yung naghimaghandog kayo. Yun na nga, i-bring up ko pa lang kasi nakita mo on Jokes nag-notify sa'yo yung nagla-like ako nung binanggit mo yung Instagram mo, tapos nag-like ako ng photos. Tapos, nakita ko nga yung himig handog na parang, oh my God, this was part of Although yun, may mga crazy moments din yun, pero super thankful for the opportunity na. Pero totoo lang, ngayon ko lang sabihin to, naawa ako sa inyo nun. As in, if you remember nun, yung wala talaga kayong tulog, sabi ko, ano bang, may kailangan ba kayo? Remember, I was super maasikano sa inyo that time. Kasi nga, awang-awa ko sa inyo nun. Pinaka na hurt talaga nun eh. Ako yung talagang, dude, I think I cried because I was so pissed. Yeah, you cried because... Bakit? Ano nangyari? Ikwento na natin. No filters na. Wait lang ate. Pasensya na po. Is this the... If I remember right, ito ba yung araw na nag-shoot tayo? Wait, himig handog ba ang pinag-uusapan natin? Yes. Himig handog. It was... Ay, himig handog. Sorry, Jeepney 1 pa lang iniisip ko. Oh yeah? Di ba naman yun? Ano naman yun? Anong tawag dito? Alam mo yung Jeepney 1, yan yung mga paunang tikim. Oo. Anong tawag dyan? I was so pissed that day. Oo naman. Alam naman natin yun na nagkagulo-gulo. Meron po kaming concert sa school, nagkagulo-gulo, nag-overtime. Pero kasi po, bumagyo. And then meron pong, aminin na natin, may isa from the management na medyo kontrabida siya at talagang napahiya tayo. Pinahiya. Ang school. Oo. Aminin na natin, pinahiya talaga tayo because she was alive pa naman siya, no? Baka mamaya binabadmouth natin, dead. So, hindi naman yata, buhay pa naman yata. Badmouth because we're not name dropping her naman. Hindi, tsaka katotohanan lang. Totoong nangyari lang. Na... Pero oo nga, there was this Jeepney 1 moment pa pala, no? Oh my gosh. Yan ang una talaga, yan ang Kasi kasi hindi naman natin dapat yun eh. Na-appoint lang sa atin kasi nasa retreat. Retreat nila, ayun. Tapos, ako yung nasa ISIMS, nag-ISIMS. Yeah, mataas na ang mo nun. So, ako yung naging point person ng buong program, basically. Tapos yun nga, binagyo. And then, kung kailan yung talagang inaantay ng mga estudyante na mapanood, Up Dharma Down yun, di ba? Yes, it's Up Dharma Down. Pero grabe yun, nakakahiya yun. Oo. Yan yung mga moments na nakakalabas. Yung nagwala kasi siya. Tapos parang, oh my God, parang more than, tayo naman, di ba tayo care ng mga yun eh. Grabe nga, pag binabalikan. Oh my God. Hindi kasi ngayon, parang makikita na natin siya in a different light dahil tayo ay nasa legit na showbiz na kumbaga. And if that happens, it is a humiliating moment. Talaga. Hindi ako, even that moment, yun yung nasa isip ko noon. Oo naman, that's true. Pero kumbaga ngayon, isip ko yung pinaghirapan natin.
una yon, syempre, yun very student yun, very bata yun very youth, di ba? Pero pangalawa is yung hiyang-hiya ako for our school. Kasi parang, did you realize what you just did? You ruined the reputation of the school. Because these people, parang alam ko na doon na syempre pag-uusapan na yan sa mga around their groups, di ba? Yes. Buti nga may nakapag-concert pa yata sa atin after that. Pero hindi kami nagmamalinis, pero yes, we will come clean. Kaya po yun, kasi ang nangyari nun ay na-late, di ba? Nag-overtime, kumbaga. And it wasn't our fault kasi nagkaroon ng 30 minutes ba or so longer pa yata na delay because umulan and hindi pwedeng i-risk yung mga equipment dahil mag-ground din na tepok naman ng buong student mas mahirap body. namang problema yun, di ba? Unfortunately, I don't know if the girl, yung medyo villain of this story, ay na-realize yung mga circumstances na yon. Basta bigla na lang siyang lumabas at 9 p.m. and pointed at her watch and said that the show is over. And nakakainis doon kasi yun na nga, Up Dharma, it was the most awaited performance and at the same time, last na yun As in, yun na lang. Tapos na. It's over. Kasi kaya parang, if we're gonna, now na mas professional na tayo, you could have approached us quietly. Yes, oo. Sana I think sa Tagalog, nagduro siya na you go home, na ganun. Yeah. So, parang, oh my gosh, you go home. This was the line. Correct. Kasi yan, naging inside joke yan for a time. Diba? Parang thinking about it, putting it in a professional aspect, ang dami niyang pwedeng gawin no? Kumaga parang pwede niyang lapitan kahit yung prof na involved or kahit wala ng professor, tayo na lang. Anong oras ba matatapos yan? Hindi lang di ba? Parang professional ko na titingnan Professional mo na titingnan parang hindi nag-isip to. Oo, nag-eskandalo lang. Gumawa lang ng eksena, ganun. Okay, pero that's Jeepney Juan. But with Himig Handog, kasi iba rin yung pinagdaanan nyo doon. Especially kayo. Kayo kasi yung mga appointed doon Di ba? Bigla na lang yan, Ate Bea? Or hindi, ikaw yata ang namili nun. Basta kami nagkagulatan na lang kami na. Ako lang namili. They approached me. Hindi ko alam ba't ako yung na-approach But they ikaw naman. Alam na natin yun. But still, it was like, there were a lot of like better people to have been able to do, that. And I as much as I wanted to pick my friends, naiisip ko na maiintindihan nila kung bakit hindi ko sila pinili. And I knew that kahit papaano, you guys would still be helping us kahit wala yung pangalan niyo. Which happened naman din. Yun na nga. Anyway. And so when in that deciding process, I knew Jimpy already kasi siya na nung naisip ko na okay, writing. For that. But the other people I picked, I mean, I was pretty well-rounded. Pati yung sa Adver, na si Pat. And, I basically wanted to choose like, best of the best of whatever talent that they had, Not to say that nobody else was good. It was just like, these were the people na talagang nag-stick out. You can also work with, kasi ikaw yung pinili to choose So, syempre, kailangan mo pumili ng someone na makakatrabaho mo naman na maayos, di ba? And so, naman, in fairness naman dyan, rin yan, learning curve din yung Yeah. Pero maraming aberya. Bukod sa aberya ay talaga, yung talagang iti-test ang patience mo. Literal, tayo, di ba, Yish? Ay naman, syempre we appreciate ang participation ng aming lead guy. Pero, nagkaroon kasi ng problema towards the end, the big day na mag-shoot. Parang he was hospitalized or something that we had to pick him up, but it was so tagal. It was so tagal before he got discharged. And everything was shot na, was taped na. And nakakatawa nga kasi di ba dinoble na lang yan yung sa kasal. yung sa yung sa walking down the aisle. Ang kasal is ang effect nito is day effect. Remember? Day effect. Tapos dumating tayo nun, gabi na. So pag nakita nyo, okay, our music video that we are proud of naman, it's Ate Bea, ikaw na magsabi kung ano yung song. It is Umiiyak ang Puso
by Bugoy. Sung by Bugoy. Dilon. Yes, and ano yan, from Himig Handog, P-Pop Love Songs 2014 edition. Yon. It was our first din. Hindi naman first, pero hindi, yung ganung level, no? Yung ang level mo na talaga ay nasa television na. First yon. First time na na-feel. Yes, first time din ng school. Yeah. I think si Ma'am Charo ang nun, nag-decide. Oo, kasi Polinian si Kasi Madam. Polinian siya. Ang alam ko yun ng yun ang, basta yun ang sinabi sa atin, di ba? Parang, although I'm proud of our work, I know that we could have done same. When I watched it, we could have done like way better. And for me, I don't want to bag on the school or management or things like that, but it was very hard kasi in comparison to all the other schools, may hawak sa atin. Like, dapat tayo yung nag-decide ng lahat. Saan mapupunta yung pera, saan mag-shoot. Yes. Pero everything was restricted to no. Kailangan dapat lahat shot sa school lang. Yes. Oh my God, I was about to say that. That's true. Mm-mm. Yeah, I remember this. So every possible venue that we can think of nasa school. So from luckily meron nga tayong venue sa school to make it. At buti thanks to si Yeye ang nakaisip nung na yan, no? Nung concept of a wedding. So buti na lang, wedding ang naisip because may church chapel. Oo, di ba? And not only that, pero I remember this kasi I think nag-meeting na tayo nung concept with the person who said who wrote the song, Sir Ronnie Azor. He liked the concept of our story, but may kulang pa. Parang nung hindi siya pasok doon sa sa song kasi parang iba yung love story na dapat ipoportray natin, but literal na love story pala ang kailangan kasi nga it's a love song. And I remember na nag-pitch tayo I think nag-pitch natin sa ABS and they were like, parang hindi pa go. Like, maganda yung pag-start but may kulang pa. And I remember specifically, I was on, like, nasa LRT na or pasakay pa lang ako ng LRT and something popped into my head with our storyline na, what if we plot twist at the end? Bigla akong nag-text ata or nag-call kay Abby. I was like, it just popped into my head. Reverse the love story. Hindi dapat yung best friend, yung best, and it ended up being like a really good yung storyline. It was a really good storyline. Pero dapat kasi yung execution mas better. Na sana pala we used more camera movement kasi a lot of our shots, a lot of them were still shots. Pero when we were showing the video sa ABS, natutunan ko din na, hey, you guys, dapat 2-3 seconds lang bawat scene. Ang galing nga alam mo, sa totoo lang ang galing. Kasi nung una, di ba kami ni Mart ang unang nagpakita niyan din sa Ay, hindi pala. Pangalawa na yon. Nung parang pangalawang balik na lahat tayo puyat. Tapos kami ang nag-brave na pumunta sa ABS na parang pareho na kaming antok na antok. Pero okay, fine, sige. Tapos walang reaksyon ang mga taga-ABS dun sa music video. So kami, nagkatinginan na kami na parang okay, gets. Merong something, mali. May kulang talaga. Kasi wala, as in blank reaction. Tapos si Sir Roxy, hi Sir Roxy, Likigan. Siya ang kausap namin nun. Tapos siya na yung parang nag-suggest pa din ng more, ganyan. Tapos diba hanggang sa nag-shoot na tayo sa BGC? Oo. Bigla tayong napa-extra. Oo, diba? Oo. Tapos nung kailangan pala, sabi ko, ako yung director, tapos ako din nag-extra. Diba? Grabe talaga. Kasi I think ikaw kasi, Jimpy, sabi mo kasi, Ate Bea kasi nakaayos ka din eh. Oo. Hindi, tsaka tayo na lang. Buti na lang si Adi. Si Adi, naaalala ko, ang ganda ng suot kasi ni Adi noon. Kasi fashion si Adi kapag lumalabas, di ba? So, perfect na yan. Perfect, pwede na. Ganon. Yun, grabe. My gosh. Tapos kita sa edit ng video, iba yung... Oo, iba, di ba? Iba yung Kasi yung alam nyo, kung ikaw kami, ang ganda ng story natin, no? May storya siya talaga. Pero ang nanalo kasi nun was yung di ba? Mahal Kita Pero ni Janela Salvador. Kasi napakaganda ng music video nila. Tsaka yung shots, the production, talagang yung yung photography ng buong music video nila sobrang ganda. Sabi din
ni Sir Jason ata, I think, siya ata nakausap natin na parang ang lalaki din daw kasi talaga ng mga cameras na ginamit. Alam mo yun, nag-invest talaga sila. Tayo nga kasi, aminin na natin yung budget na ibinigay sa atin ng ABS. Yun lang. Yun lang yung naging budget. In a production, it was okay, but we had to make do with what we had. So we were using like our personal cameras na yung I know you were using my camera. One of the cameras. Oo. At ang hirap kasi dapat same quality syempre ng mga camera if you're gonna have multiple angles and things like that. Pero when I watched I still watch the music video and I'm still really proud of it. Pero ang dami talagang na dapat na tayo yung pumili kung sino yung mga actors na dapat hindi from the institution na dapat sa labas na lang pero you still and dapat kailangan hindi na current. Ate Bea, while you were speaking just now, it made me realize na even then, ang ganda pa rin experience. Why? Kasi nakita natin yung hindi naman pero glow up ng mindset natin. Nakita mo yung estudyante pa tayo noon. Alam mo yun naman yung what I realized while you were speaking na grabe rin naman kasi yung improvement. Grabe rin naman kasi syempre parang, what do you expect? Bata pa natin noon. We just, parang, in a sense, we just make do with what we have. Diba? And to be honest, kayo sa state niyo nun, matapos na lang eh. I remember it. Nung nag-edit na tayo, I think it was like 36, 38. Basta hindi ako natulog for like 36, 38 hours. I remember it. Kasi ako na yung nagsasabi sa inyo, uy, matulog naman kayo, mga kapatid. Anaya ko dyan, hindi rin. Kasi ako, feeling, parang kaya ko i-survive. And I would rather sleep sa bed. Na yung talagang tahimik ang buhay ko din. Kasi di ba kaya never akong yan lang, that was the only time na naki-overnight ako for a schoolwork. Kasi never talaga. Dahil nga, hindi ako nakakatulog, di ba? Gusto ko lagi sa bed ko, tapos kailangan comfortable. So yun, parang nung time na hindi na lang ako nakatulog, pero for some reason, my God, kung kailan nakabihis na kayo, at saka ako nakatulog sa sofa, nagising na lang ako lahat kayo nakabihis na. Yeah. Kailangan ko ng maligo. Remember, you guys were telling me like, uy, matulog ka na. Because I was like, 34 hours and counting, wala pa akong tulog. I was like calling out the hours, like, 30 hours na ako. I remember this, Pero, ang saya. I mean, like, to be honest, looking back, it's why it was difficult. Kasi it would be the memories that would count. Hindi ako, hindi ko pa rin kayang panoorin yung music video. Really? Hindi talaga. Pinanood ko na siguro for a very, very few times. Bilang na bilang sa kamay. Sa daliri. I watch it because I do read the comments. And a lot of the comments said na kinopya daw natin yung idea ng wedding dress. Yes. And naman, in all fairness, dito aminin na natin, merong half-truth. Doon talaga, yun ang shoot off nun. But when I called you, nung nasa LRT ako, I've never seen that music video. I had never. Hindi, kasi di ba si Yeye yung nung una nag-bring up, na parang sabi niya, tingnan natin to, parang ganun. Pero hindi kasi ako rin, hindi ko rin napanood yun. Tapos, pero parang yun yung doon nag-shoot off yung yung concept na parang commenting na bakit and like ang dami naman they're like they could have used it as inspiration, hindi naman correct, hindi naman kinopya and saka in this industry everything is like rehashed. I mean, even if we talk about like honestly, Jimpy, you know it too, mga Filipino teleseries, it's the same thing, may nabaril, may kambal, naman. So it's not copying. Offshoot siya, ganon. Pero, hindi namin exactly kinopya. Kasi hindi ko nga napanood yun. Ako nagsulat ng script, di ba? And like I said, I didn't know about that music video. Yung concept lang. No, not even the concept. I didn't know anything. I thought it was... Hindi, ibig sabihin, parang, kumbaga na-bring up lang siya doon sa meeting, na parang, parang, what if ganito, tapos ganito lang ni Yeye, ganun. Tapos hanggang sa nilagyan na natin, tapos yun na nga, doon sa tumawag ka na what if baliin yung ending, ganyan. Yun, tama. My gosh, matindi din yung Himig Handog. One for the books. Tama ba yung grammar ko? Di ba? One for the books talaga. Yun nga lang, hindi ko talaga kayang panoorin ulit.
Siguro may mga few times na mga isa, dalawa, tatlo, ganun. Pero parang it's not bad, but we could have done so much better. Recently, parang hindi. Parang never. Try ko nga ulit. Tingnan natin kung hindi na ako magkikringe. It's something that would make you realize then looking back na, hey, we're just students then. Yes, oo. Diba? Na ang galing kasi you were able to make this output na estudyante pa kayo. Mm-hmm. Diba? Hindi, ako naman ang ano ko dyan. Kaya ako cringe kasi nga yung memory natin niche dun sa ano. Yeah, oo. Kaya hindi ko kaya dahil nababalas ako. Parang ganun. Yun yung more of that. Ginusto natin na dapat si Bugoy, siya ang groom dapat. Dapat, oo. He was supposed to be like the guy in the video. Yeah. Yeah. Oo. Pero yun, nagkaroon ng mga forces that forced us also not to push the window. And we're thankful hindi naman kami but yeah. Looking back, diba? Na, we are rewinding, remember? Charot. Yeah. Kaya it's just super nice to look back on kasi nga it would parang makikita natin yung mga struggles natin noon. Oo. Grabe. And ngayon, look at us. Okay, ayun, again, this part of our episode ay dinidedicate namin sa lahat ng aming mga nakatrabaho, naging kaklase, and our professors na talaga namang naghubog sa amin kung sino, naman, syempre good or bad, kung ano man ang mga nangyaring mga memories, ay talagang naka-count talaga sa kung sino kami as professionals ngayon, whatever industry that we are in, talagang yun talaga. I mean, ang laki talaga na naging contribution ng bawat pangyayari. I mean, kahit yung kaliit-liitang pagkakat namin sa advice. Charot, di ba? Parang din yun. Malaking bagay din yun. Wala, mahirap kasi talaga. I mean, it was 4 years, dude. Ang hirap magbawas. Ang dami pa namin hindi nakikwento. Yeah. Mga na lang to, mga monumental memories. Ganun. Oo. First thing that comes to the top of our minds. Oo. Head. Diba? Ang dami ko pang gusto ikwento, TV Prod. Basta TV Prod, favorite ko yan talaga. Saka yung in fairness naman dun sa Intro to Broad natin. I mean, kahit first taste of stress. Oo. Yes. Oo. Pero, nagandahan. Tsaka diba? Ako bilang showbiz writer ngayon, doon ako nag-take off dahil may award ako ng best showbiz news, ganyan. Dahil doon sa tawag dito, natin, pinarody natin yung kay Sunshine Cruz at saka kay yung issue niya nun. Tapos si Kat Del Mundo tsaka si Cheska ang di ba, ang mga artists. Tapos sila din yung rivals doon sa isa nating inimbentong kwento. Tsaka yung isa nating nanalo, yung si Tinoy, na kunyari, may nangyari sa house niya. Tapos si Mark yung natin, anong tawag dun sa headline? Best National News. Parang gano'n. Na oo nga. Kung sino man nakaisip nun, I don't remember sino nakaisip nun. Ikaw yata. Tapos di ba may blooper pa yan dun sa kailangan blooper talaga yung yun yung angle ng IBJ Kailangan kailangan funny siya Spoof kasi. Oo, spoof siya So I remember yung nag-interview, parang ang ginagawa, instead nag-interview, nag-zombie tsunami siya. Kay Ate Bea siya ang anchor ata nung kanila. Ang ganda kaya nung kanila, ang arte-arte niya dun sa dahil siya yung anchor. Oo. Yeah. I think that video's on YouTube somewhere. I just don't remember. Yung sa amin na copyright kasi naglagay kami ng commercials na legit na commercials I think we made a YouTube channel just for it. It was Rotten News. Ay, mahanap nga mamaya. Sa amin sa kanila, di ba? Sa amin isang linggong Pilipinas. May din yan, basta marami we could have done it better. But of course, that was our first naman kasi. Yun. Alam mo, para sa akin naman, college is really dun sa training ground. You really won't experience, di ba, the real thing unless you are in the real thing.
Correct, that's true. Kaya bongga na yon, sobra. Tsaka diba, Yeah. ang letter, hi Mr. Valio, we miss you. Ang sabi niya doon sa anong tawag dito, sa email na diba, na emo tangle daw siya no Tapos birthday week pala niya ata yun nung nag-finals tayo. Tapos kaya super na happy siya, hindi niya in-expect na ganun yung mga magiging output natin. Mm-mm. Pero alam mo, Mi, sa totoo lang, nagulat din ako na hindi ka nag-expect. Alam mo kung bakit? Pre-measure mo kaya kami na kailangan magaganda yung mga output namin. Huwag ka nga, charot. Kaya kaya nagulat ako na na-surprise siya kasi, di ba parang ito yung expected? Na kailangan bongga yung mga kaganapan. Pero at least na happy siya, di ba? Na-satisfied. Mm-hmm. Ayun. So, iyan ang mga naging adventures namin as mass comm students. Not exactly college students. Pero ito yung yung pinaka-mass comm. Nako, alam mo yung madaling araw no sinushoot So, wala namin. pang thesis yan eh. Correct. Well, magkakaiba tayo ng thesis, pero Hindi, iba not pa. just that. Pero alam nyo, nag-ubando pa tayo. Oh my gosh. Oh my God, meron pa tayo nag-ubando. Sa inyo thesis yun, pero at the same time, meron investigative, tayong... short. Yes. Oo. So anyway, i-cut na muna natin ulit ito dahil super haba na. And yun nga, ito ay dinededicate nga namin sa lahat ng aming naging kaklase at naging professor. Yeah, we'll have to shoot another one. So para sa inyo to. So sana ma-rewind nyo rin ang mga moments. Thank you guys for listening sa aming napakahabang litanya about our mass-comm life. Dahil ang sarap talagang balikan, no? Super duper grabe. At saka isa siyang malaking talaga. Well, because it's a school. So given naman yun na talagang matututo ka. Pero promise, parang ang feeling ko it's a whole different scale. Whole different level talaga. It's one of my favorite eras. Yun na lang. It's really something na I'm so proud because I can say that I had a very happy and meaningful college life. For me, I mean, coming from the States and stuff, like, I remember one of my other Phil-Am friends, C. Ryan, he was like, I was telling him, I think it was first or second year when I was telling him, like, I'm over this. Like, I don't want to be here. And he's like, we all go through those stages. Like, the first stage is like, you hate it here. You just don't want to be here. And then second year, you like hate it even more and you just want to go. And then third year, things are okay. And then fourth year, it becomes, bittersweet. Now you kind of don't want to leave. And he was right. That's exactly what I went through. And I want to say that in college, having college there, my benefits for that is I came back without any debts. So the job that I went to right after school, like lahat ng kita ko akin, walang napuntahan na utang for school, Second, I went through a lot of experiences there na hindi ko may experience dito, yung immersions like Zambales, tama? Yeah. Tama ba? Yes. Sa mga NSTP, but also being part of like just like the leadership of the school and being part of like a whole bunch of different types of like management things and leadership roles. Yung nakapunta ako ng Cebu, tapos yung top 50 ng Philippines. I was like, those are things that I probably would not ever have been a part of if I did not go through. And like really, and I'm glad actually looking back, circling back to our freshman year, Jimpy, I'm actually really glad that I became class president. Kasi remember, my plan was not to be involved in anything. I did not. Tapos naging being class president basically paved my way to being everything. Everything. Yeah. I became super involved and I'm thankful for that kasi kung hindi ako naging super involved, wala din ako masasabi about my experiences dyan sa Pinas, Yeah. And there's a lot like and I remember Yish, there was this Facebook thing that you sent na you have friends, you make good friends in high school, pero yung college friend yung talagang magsistay sa'yo. And considering the fact na hello, I'm back here, I'm in California and I'm still part of this podcast. I'm nag-uusap tayo ng naman. Yesterday. Like it was yesterday, yeah. Dahil naman tayo everyday nag-uusap, even though may group chat tayo, like we're still a part of like each other's lives. Yeah.
And that says a lot, especially meaning that, our friendship has conquered, long distance aside from all our college stuff. Correct. And maganda sana, no, kung mababalikan natin yung mga memories natin as friends naman. Pero, syempre, super overtime na tayo. Ang dami na nating nasabi. And this is naman our, kumbaga, mascom memories. So, again, Gish and Ate Bea, thank you so much for sharing yung mga insights and yung mga memories ninyo na ang sarap-sarap balikan every time talaga. And yung pagiging mascom natin is one thing that I will forever treasure. Yun sinasabi nila lagi, di ba, na parang mas komportable pag mascom. Pero dito naman sa episode na to, makikita nyo kung gaano talaga kami nag-evolve, nag-enjoy, and maraming ginawa talaga na talagang nag-contribute sa kung sino-sino kami ngayon. And dahil dyan, ito natatapusin na natin kasi overtime na tayo. So kung meron kayong mga suggestions for our next episodes, mga gusto nyong balikan, just comment them sa ating social media accounts at The Rewind Podcast on Instagram, at Rewind Podcast on Twitter, and search Rewind, a Throwback Podcast on Facebook para lahat tayo ay happy. And abangan nyo ang ating episode next Wine Night dito lang sa Rewind, a Throwback Podcast. Thank you for joining us and have a great Wine Night sa inyong lahat. Bye!